Nga pala si Carl Marquez, ayan, 19 years old at ako yung nagmamanage ng mini farm namin. Mula ako 12 years old, ayan, nakwento kasi ng tita ko na nag-aalaga yung nanay ko ng arwana. Tapos siguro baka nasa genes na namin kaya nahiligan ko yung pag-iisla. Nakakatuwa lang mga otits dahil hindi pangkaraniwan ang pinuntahan natin. Dahil sa edad na 19 years old, nagpa-farming at kumikita na rin. Ang galing mo dyan, Otit Carl. Isa kang huwaran para sa mga kabataan. So mga otits, nandito naman tayo sa viewing facility mo, Otit. Kung kanina puro ref, sabay ngayon ay puro aquarium na. So lahat ng nandito ay mga pang-out mo. Pang-out. So unahin natin dito, Otit. Anong meron dito? Sun is balloon ball. Ito mga otits yung kaninang parang full gold. Pero ngayon, Otit, Ang pinagkakaiba nila is yung sun is kulay orange, then yung full gold is kulay ginto or yellow. basta pwedeng, yung kulay na pwedeng isan lang. So magkanikot natin ito. Ito yung semi-breeder. This is semi-breeder. 200 yung trio. 200 yung trio, Sunpiece mga otits. Oh. Yan. May nag-comment kasi sa akin na magpunta sa merong rare na molly. At yun, nandito tayo ngayon para alamin yung mga presyo. Dito naman, Otit. Ito, tip yung mga TKBM natin. Ayan, mga brown tail and mga bird. Magkano naman yung presyo nito, Otit? Sa presyo nito ngayon sa semi-breeder is 250 to 200. Ito, Depende sa tail. trio na yun. Trio na. So papatak ng 80 each. Parang ganun. Parang gano'n. So, ito, medyo mababa yung presyo niya. Mababa presyo dahil medyo iba yung nagsisilver. Oo. Yung iba naman medyo nagkaroon body. Actually, hindi ako nagbebenta ng isda dati. Bali nagpo-post ako sa Facebook para i-share lang yung mga isda. Then yung mga FB friends ko, nagtatanong sila kung magkano daw yung mga isda. So, dun ako nagka-interest na like kumikita na ako. Dun ko siya na sabi na, uy, pwede itong maging business Yun. Quality feeds ba ang hanap mo sa crayfish mo? Subukan mo na itong Titonomics Fish Food natin. Available yan sa Shopee. Otit, ano yung pinakamabenta dito na binibenta mo? Maliban sa isda, meron din po tayong mga aquatic plants. Ayan. Ayun, oh, sobrang dami. Plantito ka pala, Otit, no? Saan mo nabibenta yan, Otit? Sa mga pet shop, sa mga tao lang din, sa mga nag-hobby. Ayan naman, Otit. Paano mo mini-maintain yan, yung ganyang kadaming plants? Sa maintaining, tanggal lang din ang mga damo sa pinakalagayan nila. Tapos, trim, propagate. Yan. Ilang klaseng meron ka? Hindi ko na din mabilang, siguro nasa 20 to 30. Ganun. Ano yung pinaka-rare dyan, Otit? Hindi ko siya alam yung pangalan. Pero meron din tayo ibang rare, yan, Ludwiga White. Oo, meron. Ayun. Ayun. Tapos parang merong musik dun eh, no? Meron. So, nandito tayo ngayon sa iyong viewing facility, Otit. So, ito yung pet shop mo. So, lahat ng pang-out mo nandito, halos lahat. Nandito. Pero kadalasan nandito yung ibang breeder. At ayun, nagtuloy-tuloy na rin yung kita ko. At nakapag-indika na rin ako ng mga aquarium and stand. Tapos nakakuha din ako ng mga isda na pang-wholesale ko dito. Kaya sa mga pa-post ko lang dun sa mga FB group, ngayon meron na akong pet shop. So, meron ka rin pala dito, Otit, goldfish. So, pambenta? Hindi, Otit, yun yung mga gagawin kong breeder. Gagawin breeder. Short body. Meron, ano yan, nanganganak na. Okay. Ayan, meron tayong mga fry dito. So, ito na yung mga abangan ng ka-Otit natin. Ayan. Mga estimate mo ilan to, Otit? Siguro first pa lang naman, first batch nasa 100. Hundreds na. Grabe talaga yung goldfish, eh, no? Ayan, magandang paramihin dito, Otit. Kahit maliliit pa lang, ayan, nakapag-produce na kahit konti. Tapos, sobrang laki pa ng farm ni Otit. Ayan, oh. Bagay na bagay yung goldfish farm dito, Otit. Otit, doon. Anong meron pa tayo doon? May beta tayo dito mo. Ito kasing mga danyo mo na to, ano to? Breeder mo to, eh, no? Breeder. Mga breeder ni Otit itong danyo, eh, ano? Lalaki. Otit, anong meron tayo dyan? Ito, Otit, mga beta. Anong mga beta to? May mga multicolor, pati AOC. AOC. So, magkano yung beta natin, Otit? 100 each lang. So, 100 pesos each yung mga beta ni Otit dito. Yan, kayo nang bahala sumipat dito, oh, mga tito, ayan.
meron din si Otit ditong. Shrimp. Ayan, mga dwarf shrimp. Nagbe-breed ka rin nito, Otit. Ah, Ayan, sobrang bilis paramihin nito. Anong meron tayo dito, Otit? yan, yellow shrimp. Meron din tayong red lily. Meron din tayong mga dark choco, pati blue. Magkano naman yung out natin dyan, Otit? Sa out nito is meron tayong 20 to 80 pesos. 22 each. Ah, So, malalaki na yun. market size. Market size. Nag-wholesale ka rin ng mga hipon, Otit? Sa ngayon, retail pa lang kasi kukunti pa lang yung shrimp Production. natin. Diba? Otit, ano pa yung mga isdang binibenta mo dito, Otit? Maliban sa shrimp, meron din tayong mga gabi. Ano yung gaping meron tayo dito, Otit? Meron tayong ABT, Albino Blue Tongas, Full Gold, meron din tayong Albino Full White. Magkano naman yung trio natin, Otit? So ngayon ang ano natin, ang base nasa 150 to 260 yung trade. Trio. Trio na yon. Gusto mo ba ng free aquatic plants at Betas Journey sticker? Mag-avail ka na sa Shopee natin. Miracle Potion ng Titonomics Fish Food, mga otits. Check out na, shower! Di kasi sustain ko na sa pambayad ng kuryente, pagbayad ng rent. Tapos nakakatulong din ako sa pamilya ko. Yan yung pinakamagandang natulong sa happy ko. Then pinakamura, ito wala. Gapi na pure pa. Bali, Pinaparami pa. pinakamara. Eto, magkano yung PKBM na to, Otit? Ay, PKM? PKF. Long body, magkano? 30 pesos lang. 30. So, ito na yung mga cal, yung mga reject. Yung mga kal, yung mga long body. Oo. Tapos ito, Ito, 24K marble na long body din. long body. May mga bumabalon pero titingnan natin kung magiging balon or magiging long body siya. Oo, kasi maliit pa naman, eh, no? Maliit pa naman. Hindi naman siya ganun kakal. Kaya lang, sinusunod natin yung standard, kailangan balon eh. Eh, yung mga nandito kasi, long body na siya. Hindi na siya pwedeng gawing materyales. Masisira yung linya natin, eh, no? Tapos dito, Otit, Meron tayo dito mga long body din na full gold pati sunkiss. so ito yung sinasabi namin sa inyo kanina, mga Otits. Kailangan pag nagpa-farming tayo, Nagkakaling po. nagkakaling talaga tayo. Otit, bilang isang batang negosyante, ano yung pinaka natutunan mo dito sa pagnegosyo? Kailangan mo mag-focus sa negosyo kasi once na hindi ka nag-focus, medyo may mawawala sa'yo. Yung mga buyer ko kasi dati, na-addict ako sa Mobile Legends. Oo. Then, napupuyat, tapos tanghali na ako nagigising. So, yung mga buyer ko ng umaga, naglaylo sila. Oo. Tapos, ayan, sa lesson ko naman dito, bali audit yun, napatunayan ko na the early bird catches early worm. So, nagigising na ako sa umaga at nakafocus na dito ako sa farm namin. Yun, importante talaga mga Otits, yung focus, no? Kaya, sana mga tito, marami kayo natutunan. Sa susunod na episode, mga otits, lumusong tayo kahit umuulan. Kaya mapapatunayan natin na talagang may pera sa burak.